Ang NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA ang mga mabibiyayaan ng 20 pesos na bigas kada kilo for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. Mga talaga, ano? Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan po natin. Bawal umano mamigay ang NFA ng libreng bigas. Pwede lang daw po sila magbenta sa sinasabi ni Bongbong Marcos na 20 bigas mayroon na. Yun yung 20 bigas na 20 per kilo na bigas. No? So, imbis na ipamigay po sa mga apektado na mga kababayan natin, abay, hindi daw po ito pwede. So, pwede lang po ito ibenta ng 20 pesos na bigas. Yan po yung sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan po natin. At ito nga, no? Usapin ng 20 pesos na bigas, kung pwede mo namang ibigay, bakit mo kailangang ibenta? At lalong-lalo na po mga kababayan po natin, wala na nga pong hanap buhay, na washed out yung kanilang mga kagamitan, no? Iba nga, walang nasalbay. Kahit isang damit, walang nasalbay. Tapos, humihingi ng tulong, bebentahan pa ng gobyerno, imbis na bigyan mo na pansamantala ng libre. Kaya talagang nakakagalit po yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Natila pa, no? Biktima na nga, ibiktimahin pa sa kanilang binubudol na 20 pesos na bigas, mga kababayan. And then ito ha, so ngayon talaga nagtrending po yung usapin sa ayuda, no, or financial assistance na binibigay ng gobyerno ngayon. So ang kanilang ibinibigay nga, 5,000 para sa partially damaged and 10,000 naman po. 10,000, 5,000 at 10,000 ang binibigay naman para po sa talagang totally na damage po or na was out na mga bahay. So marami po yun doon sa Barangay Kotkot, Liloan, Cebu. So napakarami. Sa Canlaon, sa Negros, and I think sa Antique, marami din po yung talagang inanod po ng rumaragasang tubig ang kanilang bahay. So marami yung nagalit, no? Nakadismaya talaga. Dahil alam naman natin, bakit yun lang? Imagine mo, mag-order nga sila ng isang Alaskan King Crab. 5,000 agad. 1 kilo lang. So mag-order sila ng wagon na baka mula sa Japan. No? 10,000 agad yon. So, di ba? Isang kainan lang, isang pulutan lang po nila. Isinasabi nga, magkano yung alak na iniinom nila? 300,000, 700,000. Alak pa lang yun. Eh, yung anak nga ni Tolpo, di ba? Nagpa-party-party. Ilang milyon ang ginastos doon. Pero bakit sa mga sinalanta, no, na mga kababayan po natin, na sadyang naghihikahos at ngayon ay humihingi ng tulong, bakit gano'n ang ibibigay ng gobyerno? Buti pa nga yung mga private individual, yung mga vloggers na yung kanilang content ay yung tumutulong, yung mga non-government NGOs na nandun po, na tumutulong, mas malaki pa yung binibigay. Pero bakit ang inaasahan po natin na sa sandalan po ng bawat Pilipino na gobyerno, bakit gano'n na yung binigay? Anyway, magandang araw po sa atin lahat, at kung kayo ay hindi pa nakalike, paki-like naman po mga kabayan. At dito po sa papanoorin nating video at bibigyan po ng ating reaksyon itong press conference ni Claire Castro. Pakinggan niyo po kung paano sila magpapalusot dito po sa napakaliit, no, na ayuda na binibigay nila. At yun nga, karamihan din sa hinahanap ng ating mga kabayan, nasaan po ba itong mga dayuhan, itong nakatira dito sa mga EDCA site na sinasabing tutulong po sila for humanitarian and relief operation. Pero hindi po natin nasisilayan ang mga puti na ito na sinasabi po na tutulong kung sakaling may mga malalakas na kalamidad na darating po sa ating bansa. So hindi pala, no, ganon yung kanilang tunay na pakay sa ating bansa. Okay, so ito panoorin niyo po. Ano po yung naging reaksyon ng Pangulo doon, and ano po yung directives niya on how to hold those officials accountable? Unang-una po ay kailangan muna itong ma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa. At kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad-agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. So, ganyan po ha mga kababayan po natin. Kung si VP Sara ay pupunta sa kanyang ama or pupunta sa mga event ng mga OFW, which is kinakailangan po, hindi po siya nagbabakasyon at gamit pa yung pera ng sarili niya
galit na galit si Claire Castro at hinuhusgahan na agad na si BP Sara ay naglalakwatsa. O ito ngayon mga kababayan natin, yung mga politiko mula sa Cebu, may parating na bagyo pero saan sila pumunta? Nagbakasyon po sila sa iba't ibang bansa. Nag-enjoy po sila at pag-uwi nila, wala na, no? Sira yung mga bahay ng kanilang nasasakupan. And then, hindi pa natin nakikita na sila ngayon ay tumutulong. Tila ba patulog-tulog pa rin? Ang sagot ng Malacanang, titingnan at pag-aralan, no? Kung sila po ba ay nagkasala. Wow ha! Talagang mahal na mahal po nila yung mga taong tunay na naglalustay ng pera ng taong bayan at naglalakwatsa, imbis na tulungan yung kanilang nasakupan. Yun ay mandato nila ha, mga kababayan po natin. Tapos itong mga makakapal na pagmumukha ngayon na sumusuporta kay Bongbong Marcos, mga political vlogger and media, na galit kapag wala si BP Sara. Tandaan natin mga kababayan, yung bansa po natin ay hindi nakasalalay kay BP Sara. Kung paano po ito patakbuhin, yung foreign policy po natin, yung mga patakaran ng gobyerno, hindi nakasalalay kay BP Sara. Kasi reserba po siya. Na kung sakaling may masamang mangyari sa nakaupong sa kasalukuyang presidente, o kaya nahiyaman po siya dahil wala na po nagtitiwala sa kanya, magre-resign siya, si BP Sara yung magti-take over. Pero sa panahon na naghahanap ng tao ng magkakamad sa mga dapat gawin, dapat planuhin, di ba dapat si Bongbong Marcos ang hinahanap? Laging hinahanap, no, ng mga suporta ni Bongbong Marcos ay nasaan daw si BP Sara. Bakit si BP Sara hinahanap nila? Hindi naman siya ang presidente. So sila mismo ha, sa ginagawa po nilang paninira, no, o pagkukutya kay BP Sara, parang inaamin nila na incompetent itong kanilang boss na si Bongbong Marcos. Di ba? Okay, so tuloy tayo dito kay Claire Castro. Sorry, follow-up question lang po. But there was a DIL. Pero anyway ha, tingnan niyo po yung mukha ni Claire Castro. Stress na po. Palagay ko mukhang hindi rin matatapos ni Claire Castro ang kanyang karir dito. Bibigay ito. Kasi mukhang iba na rin yung kanyang naging reaksyon, no? Parang mukhang tinatamaan na po yung kanyang physical, no? At pati na rin po yung kanyang mental. Dahil po sa puno na kasinungalingan na kanyang sinasabi sa mga press conference. And siyempre, hindi siya makamove on. Lagi niya sinasabi, nakarang administrasyon nga, yung Duterte nga, si Sara nga. And their actions might have violated that message. Wala po bang corresponding actions to hold them accountable over that violation? Kaya nga po, titingnan mo po muna natin at ito naman po ay nasa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla. Tingnan po natin at kung paano sila mag-explain na despite that na may memorandum ay sila po ay umalis ng bansa. You said sa mga nakilipas mong araw sa Pagpipino, ang Pangulo po ay binabahin sa social media regarding po sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga naging biktima ng bagyong Tin, especially po yung mga nasiraan ng bahay, ng 5,000 for partially and 10,000 for the 10,000. Ano po ang reaction ng Pangulo dito? Ano naman po? Hindi po kailangan batikusin dahil nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay ng Di ba? Nakarang administrasyon. Bakit muna namang ikukumpara sa nakarang administrasyon at isihin ang nakarang administrasyon? Ang tinatanong ng mainstream media, bakit ganyan lang po kaliit ang inyong binibigay? Bakit ikukumpara mo sa nakarang administrasyon? Bakit isisisi mo sa nakarang administrasyon? Kung nasa tamang pag-iisip ka, diretso mo na ipaliwanag. Kasi sa nakarang administrasyon, wala pong nagrereklamo sa binibigay na tulong dahil alam nila, no, na hindi lang talaga ito yung ibibigay, mas malaki pa, no, at kaya nilang magpagawa muli ng kanilang temporary shelter, no, na hindi nila kailangan magmakaawa sa iba, kayang i-provide ng gobyerno, diba? So ngayon sisihin mo kasi hindi po ito babatikusin kung ito po ay sapat para sa mga kababayan natin, dahil hindi naman kami nagbabatikos, yung nagrereklamo sila mismo pag ina-interview po sila ng mga vlogger at mainstream media, sinasabi nila, band-aid solution ito, pero ito yung band-aid solution na band-aid na walang pandikit. 5,000, 10,000. Hindi ka nahiya? Isang kain mo lang yan, Claire Castro, 5,000 paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 Galit ha? million
sa mga apektado na lugar na misinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para 60 million. Nasaan yung 60 million? Bakit may pa-partial na pa kayo na binibigay? Kung binigay nyo ng 60 million, bakit partial pa na 5,000 at 10,000? Ano gagawin nyo sa pera? O bakit di nyo na agad bibigay diretso? Partial pa kayo. Ngayong binabatikos kayo ng taong bayan, ang sasabihin nyo, partial lang ito, marami pa kayong ibibigay. Uy. Nabuking lang kayo. Nabuking lang talaga ang budol at sinungaling mong amo. Ngayon, siyempre, kailangan nyo magpalusot. Alangan naman tanggapin nyo, di ba? Kaya mga kababayan, hindi na po nakakatuwa talaga, no? Itong pamumuno ni Bongbong Marcos. Can you imagine po, sa Mindanao, 3% na lang yung nagtitiwala sa kanya. At alam nyo ba, sa buong Pilipinas, 18% na lang daw po. At bumaba pa po yung FDI natin. Yung foreign direct investment or investors, bumagsak sa 40%. Nako po. Anyway, mamaya, isama natin sa ating pag-uusapan, no? Pasensya na mga kababayan natin, medyo excited lang po ako sa mga nangyayari sa ating bansa na kailangan nyo pong malaman. Kasi malamang pagtatakpan nila ito, malamang i-deny nila ito at sabihin fake news ito. Kagaya nung bumagsak po yung PSA, yung Philippine Stock Market, bumagsak ng 1.7 trillion. So hindi nila napansin na kumalat na sa mainstream media at sa mga vloggers. After 2 days, nagdeklara po sila na ito po ay fake news. O malamang babawiin nila yung 40% na pagbagsak yan ng foreign direct investment. Tuloy tayo dito. Pakinggan nyo po ha. Nanggigigil na si Castro eh. Naiipit kasi sila eh. para mayroon po silang panggastos at sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong at kinakailangan Diba? Pag sinungaling ka, mauutal ka talaga, Auntie Claire. po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no building zone. So yun po ay agarang pagtulong po. Ibig sabihin, ang binibigay na cash assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibinibigay mismong tulong ng Pangulo, ang pondo, mismo sa mga LGUs. Wait. Ibibigay na tulong ng Pangulo? Bakit sa kanya? Ba pera yan? Bakit hindi nyo sabihin na pera ng gobyerno yan? Paano mukha mo siya? Para po makarecover ang nasabing lugar. Pero kung malinaw sa akin sinabi, partially damage ang mga bahay po, 5,000 at 10,000 doon damage po. Opo, pero meron pong karugtong. Continuing at patuloy po ang Continuing at patuloy. pagtulong. So, ibig Siguraduhin sabihin, nyo lang hindi ha. po doon natatapos na pagtulong ng Pangulo. Siguraduhin nyo lang. No? Kasi kami po ay nakabantay. At sisingilin namin kayo na mga mambubudol sa inyong mga sinungalingan. Oh, ito, magandang tanong. Tingnan natin kung ano yung kanyang paliwanag. Sa EDCA site po na inotel. Yung mga puti, hindi naman tumutulong eh. Salita ng susunod ang kanila. Ano po yung susunod pa natin sa mga naghahanap ng konkretong benepisyo na wala ang aktual na ambag ng EDCA sa pagsilong po natin. Opo, ang EDCA naman po ay isang agreement sa pagitan po ng US at ng Pilipinas. Kung saan po ina-identify yung mga lokasyon para po sa tinatawag nating humanitarian assistance and disaster relief. Sa ngayon po, tumawag din po kami sa AFP kung ano na po ang nangyayari at anong naitutulong ito. Sa ngayon po ay inaalam pa po nila at hinahanap pa po ang pinaka-update patungkol dito. Pero ang EDCA Di ba? Imagine mo, Malacanang kayo. Hindi nyo alam yung update patungkol dyan sa EDCA site. Alam nyo mga kababayan po natin sa totoo lang, kahit anong sabihin nila, wala naman talagang EDCA site na tumutulong sa atin. Hindi talaga tumutulong yung dayuhan. At kung tutulong talaga sila, from the start pa lang, ilang bisis na po natin sina-shoutout yan, ilang bisis na po natin binubuljak yan, nasaan na po yung EDCA site na ito, yung sinasabi nyong tutulong, bakit wala? sites po ay malaking tulong po kapag ka po may mga sakuna na nangyayari sa atin. Dito po ay O, di ba? Hindi na nga tumutulong. Sabihin pa ni Claire Castro, yung EDCA site, malaking tulong po sa atin, lalo na pag may sakuna. Hindi nga po tumutulong. Sabihin nyo, dyan inaayos yung relief goods, dyan nilalagay yung kung ano-ano. Wala po. Yung tulong nyo is, no? Pwede mag-rescue. Relief operation. So, bakit hindi tumutulong? So, yan po is malaking kalokohan. Kaya wag po tayo magpabudol, mga kabayan po natin. Kahit bistado na po sila, kahit alam natin na hindi totoo yung kanilang sinasabi,
yung mga palusot nila, ipilit pa rin nila iti-twist ang kwento. Para sabihin lang na mali po yung pambabati ko sa kanila. Para sabihin lang na mali po yung mga pinagsasabi ng tao. Ikitang-kita na po ng dalawang mata po natin at mismo yung mga biktima ng mga bagyo ang nagsasabing hindi po sila natutulungan ng gobyernong ito. Pero itong si Claire Castro ay pilit pa rin, no, na ililihis at pilit pa rin na gawing tama ang kasinungalingan, mga kabayan po natin. Tandaan natin, hindi daw po pwede mamigay ng libreng bigas ang National Food Authority or NFA. Dahil nasa mandato daw po nila na pwede lang po sila magbenta. Yes, totoo yun, no? Pero bakit mo pa ibebentahan ng 20 pesong bigas yung mga taong gusto ang libre? Dahil nga po wala po silang hanap buhay at nasira po yung kanilang kabuhayan, pati yung kanilang bahay. Eh kung sinasabing yan kasi nakalasaad sa batas, eh bakit hindi po ba pwedeng mag-utos ang presidente o ng gobyerno na wag na kayo magbenta doon, nakakahiya. Magbigay na lang kayo, wag nyo nang negosyuhan po yung mga sinalanta ng anumang kalamidad. Ito ang Lalo Airport sa Cagayan. Kabilang ito sa 4 na mga bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Sa ngayon, Ayan ha, tingnan nyo po ha, gobyerno pa yung nagastos dyan. Pilipinas pa lang ang gumagastos sa mga pasilidad na tinatayo dito, gaya ng headquarters building, hangar at supply storage. Tiniyak din ng Amerika na para Di ba? So, alam mo na, unang naggastos yan, gobyerno pa ng Pilipinas. E ang tanong natin, binayaran na po yan ng Amerika? sa humanitarian assistance sa Pilipinas. Ang motibo nila, tinatayong bagong EDCA sites. All of the EDCA sites were designed to be able to do immediate response for humanitarian. Immediate response for humanitarian purpose. Eh, putang ina, nasaan po sila? Nag-immediate response po ba sila? Nag-rescue po ba sila? Na ang raming kababayan po natin na naipit sa bubong. May nakita po tayong lumilipad ba na helicopter ng Amerika para tumulong mag-rescue? Wala po, mga kababayan po natin. So, fictitious yan. Mga sinungaling, mga putang inang yan. Pakinggan nyo rin itong sinungaling na si Gibo Chodoro. Nabantayang maigi ang relief efforts, rescue efforts, at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa US-Indo. So, isa pa ito si Gibo Chodoro nangangarap na maging presidente. Tingnan nyo po kung gaano kasinungaling. Ngayon pa nga lang, hindi pa nga nanalong senador yan. Hindi pa naging presidente yan, sinungaling na. Nangangarap yan. At isa po yun sa pinipilian ni Bongbong Marcos na kanilang magiging manok. So, Tolpo, ito si Gibo Chodoro, Tini Robredo, and itong si Risa Hontiveros. 4 yan ang kanilang napupuso ang gawing presidente. PECO upang magamit po ang EDCA facilities at iba't ibang pang mga kagamitan na kinakailangan nakatulong ng ating Armed Forces of the Philippines upang makaresponde sa ating Saan nagresponde? Kahit yung Armed Forces of the Philippines nga hindi nagresponde. Yung pinadala yung helicopter, lahat, substandard helicopter. Kasi lahat bumagsak. Sayang yung mga buhay na nawawala dahil sa kapabayaan at corruption, pati Armed Forces of the Philippines. Diba? Yung 15 billion. Sana punta yung 15 billion, Gibo Chodoro. mga kababayan. The AFP has already coordinated with our U.S. counterparts to bolster our ongoing humanitarian assistance and disaster response Pareho yung kanilang linya Humanitarian rescue, mga kababayan natin. operations. In fact, Humanitarian operation, rescue, relief operation, para mapabilis. U.S. aircrafts will be deployed to the Philippines, and these assets will be housed at our Enhanced Defense Cooperation Agreement sites, which are strategically Sayang pati ang Armed Forces of the Philippines natin, I don't know kung sila po ba ay nabubudol o talagang sila po ay kasabwat sa mga pambubudol na ito. Kawawa po yung mga Pilipino. Please, sabihin nyo na kung anong totoo. Sabihin nyo na putang ina yung mga yan, naghahanda lang yan para sa gera. Huwag na kayo magpaasa sa tao. Kailangan natin yan para sa relief operation. Kailangan natin yan sa pagre-rescue. Hindi naman nag-rescue. O sige nga. Ilang kalamidad yung dumating sa atin, nag-rescue ba sila? located nationwide to support timely and effective response. The AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. Nasaan yung EDCA site? Wala rin po, mga bayan po natin. Tama yung sinasabi ni Karen Davila. Paano siya nagiging malinis kung siya mismo ang pumirma
ng anomalya. This is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Nako. Gusto niyang tumabi. But to defend the speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At Sinungaling nga yung mga yan. Oh, pati dito sa ICI, sinungaling po sila. Sa EDCA sinungaling po sila. Sa 20 pesos na bigas, sinungaling po sila. Sa Build Better More, pinalitan nila yung Build. Dahil kailangan yung acronym, nakasunod pa rin sa BBM, Build Better More. Asa na ngayon? Build Better No More ang nangyari po sa Build ni Tatay Digong. Ang hilig nila magpapasok ng acronym ni BBM. BBM, 20 bigas, mayroon. O yun, ibibenta sa mga sinalanta imbis na ipamimigay. Ang kupal talaga. As in, ang kupal. the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. Pero hindi kayo umabot ng Ilocos Norte. It would have had an impartial demeanor. Oh, kahit si Magalong nga, di ba? Hindi nila iniimbestigan yung Ilocos Norte. Si Magalong, maganda yung kanilang purpose eh. Anong kanilang purpose? Mayors for good governance. Pero nasaan po sila? No? Bakit bumalik si Magalong ngayon sa ICI? Ibig sabihin, nagpapagamit siya. If the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Well, alam mo kasi, Ayaw nga nila na madawit si Sandro dyan. Kaya ayaw nila imbestigahan talaga. Ang ginagawa po nila, mga kababayan po natin, imbis na pupuntahan sa Ilocos o doon sila sa Davao, ang daming ghost project dito pa lang sa Luzon sa National Capital Region, sa Central Luzon. Central Luzon po ang napakarami. Paakyat yan. Papuntang Ilocos yan. Bulacan. Punta tayo sa Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac. Diba? Sunod-sunod yan. Bataan, Zambales, Isabela. Yan, kasama yan sa mga malalaking punto. Pangatlo, Ilocos. Kasama Ilocos sa top 20 na may mga malalaking budget para sa flood control. Anong gusto ni Magalong? Davao. Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala sa amin Yan ang mga report na pinapadala sa inyo actually. Galing po yun kay Manong Chavez. Di ba? Ilang beses na po si Chavez nakikiusap sa inyo. Naunahin nyo po yung Ilocos dahil siya mismo ang witness. Siya mismo nakikita niya na napakarami daw pong mga proyekto sa Ilocos na ghost project at substandard. Pero kayo, ICI, Ombudsman, iuunahin nila yung Davao. Kahit wala pong substandard or ghost project, dahil ito po yung utos sa kanila na kailangan sirain lang talaga yung mga Duterte. Sadyang anti-Duterte lang talaga sila. Wala po silang pakialam. Kahit magnanakaw yung nakaupo ngayon. At yung mga alipores niya magnanakaw. So, ganyan katindi ngayon. Systematic corruption yung nangyayari sa ating bansa. Kaya nga ang lagi kong sinasabi, hindi ka pa ba magagalit sa nangyayari sa ating bansa? Kung hindi ka nagagalit, kung hindi ka magagalit, hindi ka tao. Dahil ang tao nakakaramdam po, may emotion yan. Imagine mo, kahit sasakay ka lang ng jeep, magugulat ka, tumaas na sa bus, tumaas na yung pamasahe, pagkain, tumaas na, pero yung sahod, napaka-baba pa rin. Kumbaga, hindi pa rin sapat sa mga ordinaryong Pilipino. Pero yung ninanakaw po nila, milyon, bilyon. Tapos yung mga magnanakaw, kahit sa buwis, dinadaya pa nila. Yung ordinaryong Pilipino, walang choice Dahil trabahante sila sa gobyerno man o sa pribado. Hindi pa nila nakukuha yung sahod nila, nakadidak na po yung para sa buwis na nanakawin ng mga politiko. And please lang dito kay Magalong, Tal, sinasabi niya na siya is mayors for good governance. Panindigan niya, patunayan niya. Huwag po siya magpadala sa pera, or impluwensya. Nag-ambisyon po ba siya na tulungan siya ni Bongbong Marcos pagdating ng eleksyon? Kasi ito may nakikita kong picture kung gaano sila ka-trending nitong si Soto at itong si Lacson, kung paano nila pinoprotektahan at pinopromote si Magalong. Okay lang man yan. Pero hanggang ngayon ba? Magpapagamit ka sa mga ito? Magpapadala ka sa mga ito? Dapat tuparin mo yung sinabi mo na mayors for good governance. Sayang Yung ilang mayor umaasa na talagang gagawin
Magalong yung tama. Pero kung siya po ay magiging tuta, papautos, kawawa naman po yung ilang mayors na naniniwala po sa kanya, sa kanyang advokasya na mayors for good governance. And palagay nyo, hindi po ba nakita ng mayors na si Magalong, bakit pumunta ng Davao? Sa Ilocos nga, no, dito sa Norte, dito po sa Luzon and sa Central Luzon, sa National Capital Region, napakaraming anomalya sa flood control. Bulacan pa lang, hindi pa nila na, nasuyod yung buong Bulacan. Pampanga, Tarlac, no, Pangasinan pa. Diba? Pangasinan, napakatindi yung second district congressman nila yan. Yung si Congressman Cuangco. Sinisisi yung tao, bakit doon daw nagpatayo ng bahay na yun ang dinadaanan ng baha. Ipal talaga mga kabayan po natin. Anyway, yun nga, no, wala namang katotohanan na nagagamit talaga itong mga EDCA site. Ito po is para lang talaga sa paghahanda, no, sa gulo na gusto nila. Pero yung tumulong, magligtas ng buhay ng mga Pilipino, wala namang nangyari po. So, it's another propaganda at pambubudol ng gobyerno. Ito, palike naman. At kung kayo po hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe tayo mga kababayan. Yung sinasabi ko na dapat si Senator Bato ay hindi dapat manigurado. Hindi siya dapat kampante kung binawi ng DILG ang sinasabing warrant of arrest niya mula sa ICC. Kasi baka mamaya totoo talaga yung sinasabi ni Boying Rimulyan na dulas lang po ito at puno nga ng sikreto itong ICC. Minsan hindi nila nilalabas. Kagaya ng sinasabi po ni Spokes Attorney Harry Roque, yung nangyari po kay Tatay Digong. At di ba, yung sinasabi ngayon ng itong si Attorney Conte, yung tumatayong legal counsel ng mga sinungaling na mga witnesses sa EJK, sinasabi niya na posibleng mangyayari yung pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Kaya tayo mga Pilipino, wag tayo dapat papayag na mangyari ito. Okay, so bago natin puntahan, gusto ko lang ito basahin ang napakagandang sinabi ni Congressman Kiko Barsaga. Isa po sa neophyte congressman na talagang lumalaban para sa tama at gustong wakasan ng corruption. Ganda nga yung challenge niya kay Marcos no? Si Marcos o siya yung matanggal sa katapusan ng buwan. So yan po yung ating malalaman. Anyway, sabi ni Kong Kiko, sa susunod na bagyo, ialay natin ang mga pamilya ng mga buhaya sa baha. Tingnan natin kung magnanakaw ulit sila. #ikulong si Marcos. So, grabe talaga mga kabayan po natin. No? Imagine mo, ito ngayon, sabi ni Congressman Kiko, sila na lang yung ialay natin sa baha. Tingnan natin kung magnakaw pa sila. Sigurado kung mabasa po ito ng mga magnanakaw na mga congressman. Sigurado sasabog na naman ito sa galit kay Congressman Kiko Barsaga. No? At baka magkakaroon na naman ng panibagong ethics complaint. Itong si Congressman Kiko Barsaga dahil po sa kanyang mga masasakit at talagang real talk na banat dito sa mga magnanakaw sa Kabanang Bayan. Imagine mo, iaalay mo yung pamilya nila. Di ba? Sino kayang hindi matakot na magnakaw kung ang pamilya niya iaalay mo sa baha? Pero may punto si Congressman Kiko Barsaga. Ito po ay hindi naman pagbabanta o hindi naman ito suggestion para magdulot ng masamang gawain. Kundi ito po ay paalala na kung ang nangyari po sa pamilya ng mga ordinaryong Pilipino na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga pagnanakaw ng mga congressman na ito, what if kung sa congressman nangyari? Yan lang po ang sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Yan po yung aking pagkakaunawa. No? And balikan natin sa usapin po ni Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, dito po sa panibagong interview ni Conte kay Ted Pailon, inadulas po ito at sinabi niya nga po na may mali talaga doon sa pag-aresto kay President Duterte. And kay Bato, posible talaga na may warrant na pero hindi lang pinapaalam. Nako, kaya dapat mag-ingat po Senator Bato de la Rosa, mga kababayan natin. Panoorin natin yung kanilang usapan. Ito nga ho dito, yung bang informasyon kung saan talaga manggagaling, kasi nga ngayon dahil doon sa paglalabas po ng balitang ito over the weekend, ang dami kaagad pong mga kung ano-anong nanganak na istorya po dito, attorney. Oo nga at kung babalikan ko po yung interview ni Kabut na Demonia, sabi niya, I have it on credible information ba? Kumbaga may nagsabi sa kanya, hindi na nakita niya yung warrant. Kaya
posible pong meron, posible wala, kumbaga. So, ito po, alam ko may kinalaman itong mga to eh. Di ba? Kaya ayaw lang po nila mag-directling sabihin na mayroon talaga. Yung mga posible na mga diskarte. Utak ng mga to eh. Alam naman natin ito eh. Mga kabayan natin. Alam natin kung sinong amo nito eh. Bayan muna. Di ba? Yan ay kilalang maka-antay Duterte yan. Kahit anong ginagawa nito is galit na galit ito sa mga Duterte. So gagawin nila ang lahat actually para mabawasan ang mga kaalyado po ng mga Duterte. And tingnan mo napakulong nila si Tatay Digong. Pero ang papakulong kay Tatay Digong hindi naman prusahan talaga na kinaladkad siya. Siya naman talaga yung nagsabing handa siyang magpakulong. Diba? Galing pa ng Hong Kong. Kasi alam niya naman talaga na arestuhin siya. Kaya tayo pa rin, saludo pa rin tayo kay Tatay Digong sa kanyang ginawa. Kasi kung nagmatigas lang balikan natin yung sa Villamor Airways noong March 11. Alam nyo kung nagmatigas lang si Tatay Digong, hindi nila makuha yon. Dahil talagang magkakagulo. Susugod talaga ang tao bayan, lalo na kung nakita si Tatay Digong na nasaktan na. O talagang ano nang ginawa kay Tatay Digong, talagang susugod yung tao. Yun po yung iniwasan ni Tatay Digong na hindi mangyari. Kaya nagboluntaryo na lang siya nasasama. Pero ang hirap nito ngayon mga kabayan po natin, hindi pa sila makukontento kay Tatay Diggs, si Bato o si Bongo daw, si BP Sara, ininix nila. Diba? Isa po sa mga sa mga nag-aasikaso DOJ. Diba? Pinadalangan nila doon si Garma. Pumunta doon si Trillanes. Pumunta pa yung taga-imbahada doon kay Tatay Digong na hindi alam ng kanyang pamilya. Pero ang pinahawakan niya ay hearsay information. Kung ano man, sabi namin, huwag na tayong mag-speculate pa kung may lalabas ba o wala. Kasi para sa amin, meron yan. Di ba? Para sa kanila daw po mayroon yan. Mayroon daw yan. Kaya palagay ko kung sino yung nagkontak kay Boying Rimulya, ito rin yung kausap nila. Kasi kay Tatay Digong, paulit-ulit nila sinasabi. Tapos, kunwari, dinideny ni Bongbong Marcos, dinideny kunwari, ng nasa gobyerno. Yun pala, totoo pala, mga kababayan. Ang tanong na lang ay kailan. Kaya po, siguro, magandang pagkakataon ito na pag-usapan yung mechanics ng paghuli. Kaya maganda yung maganda po yung may reaction yung Senate, kailan nila ipapahuli after, wag daw sa loob ng Senado. So ito, ialam natin yung mga planong ito Kasi kung magtatagumpay po sila, na mapa-aresto si Bato, si Bongo, si BP Sara, di sa kanila ulit ang gobyerno natin. Mapupunta sa mga taong may masamang gustong gawin sa mga Pilipino. At sa maling executive secretary, i-extradition namin. Kaya ngayon pa lang, medyo nagkakaroon na ng tagas-tagan tungkol dyan. Para pag dumating na yung mismo, konti na lang. Mukha pa lang nito, mga kabayan po natin, hindi pagkatiwalaan, laki ng bunga, laki ng ilong. Yung tanong o konti na lang yung diskurso. Yun na nga. Kasi marami tayong tanong dyan, attorney, no? Unahin ko muna yung sinasabi po ninyo, yung lakas ng ulan, mga kababayan natin. Paano magiging proseso na ang sabi po ninyo sa inyong pahayag sa inyong social media, ito po ay kung maaaresto siya, ay maaring through surrender at hindi po extradition. Tama po? Paki-explain po yun sa amin, attorney. Yan ay ayon dun sa mga batas. Actually, dalawang batas sa Crimes Against Humanity. So, dalawa lang naman yan, Rome Statute at saka RA 9851 ng Pilipinas. Consistent sila pareho na yung proseso ay ang tawag ay surrender to the ICC, surrender to the court. Yung extradition, kaya lang naman po napunta sa ating mga sa national agenda, ay dahil recently naglabas yung Supreme Court ng patakaran sa Sudan. Nag-connect ang mga tao, A and B. Sabi, yung extradition para kay Bato. Palagi ko po hindi, dahil yung extradition rules na lumabas ay matagal na yung iniisip at tagal na yung sa plano. At nagkataon lang siguro yung timing. Pero kung ano man, ang extradition din ay tungkol sa pagpasa ng isang tao from one state to another. So, meron pong requesting country. At ang pinaka-konsepto po niyan, may foreign warrant, may foreign law. So, ng isang bansa. Pero hindi siya doon pa lang hindi na katulad ng ICC. Dahil ang ICC po ay international law, international court. Magkaiba po yan dahil sa international court, tumali tayo dyan
at kumbaga nagpasakop doon sa batas ng Rome Statute. Kasi nga po, yung po nangyari kay dating Pangulong Duterte, sa ngayon po na sitwasyon, ito ho ay ano lamang, theoretical, sa sitwasyon po ni Senator Bato, hindi na pwedeng yun ang pagdaanan po na pamamaraan, yung bigla na lang siyang aarestuhin at isasakay ng eroplano. So, tama po yan. Kasi si Ted Filon, alam natin, hindi naman talaga maka-Duterte ito eh. Pero alam nila na talagang illegal. Kidnapping talaga yung nangyari kay Tatay Digong. Yung pong arrest, yung process of arrest, medyo nasunod, may irregularity din sa process. Di ba? Siya mismo, sinasabi niya na may irregularities doon sa pag-aresto kay Tatay Digong. Again, mga kababayan po natin, dapat po mag-ingat si Senator Bato. Talagang wag po siya manigurado. Although binawi, humihingi ngayon ng tawag dito, public apology. Itong kampo ni Senator Bato kay Boying Rimulya dahil sa kanyang sinabi at bawiin daw dahil ito daw ay fake news. Ako, personal ko na opinion dito, makabayan po natin, na posibleng totoo talaga yan, yung pag-aresto kay Tatay Digong. Lalo na, galing mismo sa mga taong gusto silang ipa-aresto, paulit-ulit na sinasabi na may warrant of arrest talaga. Yung mga ito, hindi naman ito kakapal ng muka at magsasalita ng mga ganito kung walang katotohanan. Kaya ako, naniniwala ako na mayroon talaga yan. Pero baka surpresa lang yung kanilang gagawin. At sa pagpapatuloy, lipat po tayo dito sa diskusyon with Attorney Topacio, mga kababayan po natin. Kaugnay po sa usapin pa rin ng korupsyon. Bakit nga ba ganun kalala yung mga epekto ng bagyo sa ating bansa kumpara natin sa Karatig Asia? Ika ang sabi niya, at ganun din po yung aking paniniwala, na yung korupsyon po ay hindi talaga mawala yan. Kahit sa mga progresibong bansa, sa mga mayamang bansa, sa mga may higpit na bansa, hindi po nawawala ang korupsyon. Pero kahit papano, hindi ganun kalaki at takot po sila. Talagang maingat po sila na yung korupsyon na ginagawa po nila ay hindi sila mahuhuli. Parang ginawa ni President Duterte. Takot ang mga magnanakaw. Pero hindi ibig sabihin, wala na pong nangyayaring korupsyon. Ngayon po nakikita natin, talagang lantaran. Pinagmamalaki pa nila. Dahil kay Speaker may ayuda, dahil kay Speaker may akap, bibigay tayo ng 1 billion dito sa inyong lugar. Imagine mo pera ng taong bayan, talagang pinamumudmud lang nitong si Tambaloslos, lalo na nung panahon ng pangangampanya. Pero ngayong panahon ng talagang nangailangan na po yung tao, wala na pong mabibigay na ayuda itong administrasyon ni Bongbong Marcos kasi hinahayaan niya yun nga, kung sinasabi na kung hinahayaan mo, dalawa lang yan. Kung hindi ka kasabwat, ikaw ay walang bayag. Pasok tayo kay Atty. Topacio. Ilikas. Oo. Kasi, kita nyo in contrast, merong ganito rin kalakas na bagyo na tumama sa ibang parte naman ng Asia. Sige, sabihin na natin Asia para maganda yung comparison. Yes. Noong September 23, sa Taiwan, kung saan nakita ko first hand yung flood control. Ang ganda ng flood control ng Taiwan. Wow. Alam nyo, sinasabi ng mga kaibigan ko sa Taiwan man, may corruption, lahat yata ng lugar. Ngunit, yung corruption nila, hindi ganun katindi. Garapal. Siguro ang tansya lang naman nila. Opo. Mga 20% nakakakuha yung mga tiwaling opisyal. Pero, nakakagawa, anong pagkakaiba rito sa atin? Mas na nung bagyo. Pressure na yun. Dito dito, maraming lugar, walang nasira. Mas Nawala. maganda rito sa Pilipinas. Kasi walang project Walang nasira, walang masisira. Kasi Alam mo, loko-loko rin to si Atty. Topacio, Mas maganda daw sa Pilipinas kasi walang nasira. Kasi ghost project nga. Pero tama naman siya. Anong masisira? Wala naman po silang pinagawa. wala! Alaus! Wale! Hindi, Atty., suggestion na lang. Ano ba yung mas magandang... Actually, marami tayong kinukumparang bansa Magagaling talaga. Pero ang punto lang dito, bakit hindi na lang sila mag-isip muna ng automatic na magagawa nila? Kasi nangyayari po puro hearing na wala namang katapusan. Wala sabi nga ng mga bata, wento ng wento. Wala namang wenta. Hindi ba sila naaawa dun sa mga inaabot ng baha? Palibasa sila, yung ibang mayayaman dyan na politiko, hindi inaabot ng baha yung bahay nila. Although minsan inaabot din Saan? Noong Ondoy, yung Corinthian, inaabot. Ondoy? Sobre na yun. Over na yun talaga. Grabe yun.
Totoo yun. Pero attorney, ang point ko lang, bakit hindi nila gawin muna yung mas nakakatulong? Kasi sa panahon ho ngayon, kung puro discussion na lang yung mga nangyayari ngayon, pero walang ginagawa yung gobyerno. Wala alam nga, nyo, walang ginagawa. Ang Yun dami nga ang nang ginagawa. namamatay, attorney. Yun nga ang sinasabi ko sa administrasyon na ito. Opo, sayang. May AIDS. May AIDS. Ano na naman yan? Puro AIDS. Oo. As if doing something. As if doing something. So, in short, sa Tagalog ay budol. Kunwari may ginagawa, kunwari may mga pinapangako, pero hindi naman pinapatupad. Di ba? Sabi nga nila ginagawa, tira ng tira. Wala naman nangyayari. Di ba? Tama, Di ba tama. sabi nga nila, bakit ganoon? Sa Cebu bumaha, maraming nalunod. At may kaibigan akong tumawag sa akin, ha? Di ba yung official count na 100, yung below 200? Mali daw yun. Ang count Naku, nila wala. roon, aabot ng 500 ang namatay. Para na naman yung Yolanda na tinatago ng gobyerno yung totoong death toll. Di ba? Na, di ba, may nagsalitang pulis, yung regional director. Parang nadulas yata, na sabi niya na, ito talaga ang namatay. Di ba, biglang tinanggal sa pwesto, inilipat sa ibang lugar. Yun nga kasi So, kung ganun talaga yung totoong bilang na namatay, dapat sabihin na po nila. Kasi, ano na naman yan another kasinungalingan na naman yan. Dami na kasi kasinungalingan na ginagawa po nila. Pati ba naman yan sa mga ganyang klaseng bagay, magsisinungaling pa sila. Di ba? Dapat sabihin na nila ang totoo kung ilan talaga yun na disgrasya. Diba? Kung totoo naman na talagang 500, dapat 500. Bakit babawasan pa nila? Wala na silang magagawa dyan, no? Dahil nangyari po yung mga ganyang klaseng pangyayari, saka gagawan din po nila. Hinayaan nila yung mga illegal logging dyan, kung anong-ano man, yung extraction dyan, sa kabundukan, tapos yung mga flood control, na sana kahit papano, ma-minimize po yung mga pagbaha, hindi naman nila ginagawa. Imagine mo, no? Buha-baha dito sa Cebu, asan ba yung mga yung mga official dyan, nandun sa Europa, yung mga mayors, yung kanilang congressman, ayan, kay Joke Frasco, kay Cristina Frasco, no? Nag-relax pa sa Europa, samantala yung kanilang mga nasasakupan, lubog na lubog sa baha. Talagang walang puso, parang si Bongbong Marcos, no? Pinaghahandaan po nila yung party-party sa Malacanang with Blackpink, ha? Naka-ano na po daw yan, mga kababayan po natin, talagang naka-schedule na po yun. Pero yung bagyo ay hindi nila pinaghahandaan. Tapos, pati yung mangyayaring resulta ng bagyo, hindi nila napaghandaan din. Dahil wala po silang pinamimigay na ayuda. At tapos yung financial na assistant na binibigay po nila is 5,000, 10,000 lang. So, makakatulong pa po yan. Ulitin ko itong sinasabi ko. Sila kung mag-order po sila ng kanilang Alaskan King Crab, 5,000 isang kilo na. Isang kainan lang, maputang ina nila. Pero yung mga sinalanta na nagbabayad ng buwis, wala po silang pakialam. So, sino po ang hindi magagalit sa ginagawa pa ng gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos? Talaga nakakagigil na. Kasi nakikita ng tao, nararamdaman ng tao, na wala po silang pakialam sa mga mangyayari sa atin. At kita mo, magbe-briefing siya pagkatapos na po ng nangyaring kalamidad. Isa ng puso nun. At ang sabi ng kanyang tagapagsalita, nagmumonitor naman daw. Okay, balik tayo mga kabayan dito kay Tornito Pasio. Napahiya si Noynoy Aquino. At dahil dyan, mga kasama, at dahil dyan, ay, congratulate natin ang Pilipinas! Why? Palakpakan muna! Palakpakan muna! Nasaan? Bakit? Dahil na naman tayo! Sa? Sa World Risk Index. Oh my God. 2025. Ibig Sabi? Ano ibig sabihin chance yan? mo na madisgrasya. Number 1. Sa kung saan, dahil sa baha, ay pinakamalaking tsansa dito sa Pilipinas. Uy, nakakaawa na tayo. Top 5 countries na tayo. Magaling. Di ba? Grabe, no? Ang number 5, umpisa natin sa number 5 na pinakadilik. Okay sana yan kung number 1 tayo sa ekonomiya. Number 1 tayo, no, sa tourist destination. Okay sana yan. Number 1 sana yan, yung kung most safest country po tayo. Sa atin, no? Kasama po yung Maynila sa kinakatakutan. Ngayon, risky place na naman ang Pilipinas. Ibang klase po. Buti pa kayong Davao, di ba? Nananatiling most safest cities sa buong Southeast Asia. Kahit ano pang paninira nitong si Trillanes, hindi niya kayang sirain dahil ang nagsasabi po is International Community Survey. And kahit yung mga dayuhan na pupunta doon sa kanilang mga vlog ay talagang masasabi nila napakaganda ng Davao, napaka-safe sa Davao.
Ay yung mga tao na naninira doon sa Davao, hindi man tayo taga Davao, pero 'di ba? At least mayroon tayong modern city, no? Kumbaga, makikita natin na totoo. Totoo talaga yung pagiging safe. Ngayon, ito na naman mga kabayan po natin. Napabilang na naman tayo sa ganitong klaseng mga survey. So, anong mangyayari sa mga turista natin? Wala. Walang pupunta. Kadong malunod sa baha. Alam mo, hindi dapat tayong nalulunod sa baha, hindi daw magandang experience yun. Hindi ako marunong lumangoy. Oo, Delikado pangit rin yung ako. nalulunod sa baha eh. Oo. Mhm. Sige. Wala akong nabalitaang nalunod sa baha na natuwa. Lahat galit Siyempre eh. naman. Oo. Teko ka ga. Number 1 Oo. ay Mexico. Number 5 pala ay Mexico. Number 4, Colombia. Number 3, Indonesia. Tsunami rito, natatandaan mo yung ginawa pang pelikula. Yes. Yung ang dami nalunod, yung Opo. nagbabakasyon yung mga tao, bigla na lang nagkaroon ng tsunami, di ba? Yun nga po eh. Eh, alam nyo, pag nasa Indonesia kayo, minsan nakakatakot eh. Ang tuwing pupunta kayo sa mga public place, mga building, mga mall, may mga araw. Opo. This way to tsunami shelter. Ala! Kaya ganun gagawin mo, panandun ka. Hanapin mo na. Hanapin mo sa pinakamalapit na tsunami shelter dito. Pag narinig mo na yung, takbuhan na sa tsunami shelter. Ibig sabihin, anytime, pwede ka tumakbo doon. Oo, nakalagay doon, this way to tsunami shelter. my Ang dami. Doon sa Bali, Oh. sa Indonesia, ang dami. Lahat ng lugar, this way to tsunami shelter. Kaya alamin mo yun. Although summer ako pumunta roon, no? Sabi ko, syempre, hindi mo alam eh. Opo, Buti na tama. yung, Nag-iingat pero mo yung eh. mga tao doon, nasa 10th floor, nalunod pa rin. Oo, noon, nung nagka-tsunami doon, di ba? 10 stories na yung building, lunod pa rin sila. Number 2 ay India. Ay, Yan, kawawa palakpakan. pala sila. At syempre, katulad ng sinabi ko, ang number 1 na ngayon, dahil nga sa kakengkuyan ang flood control ay ang ating bansa! Magbunyi! Number 1 po tayo sa, kumbaga, no, yung mangyari sa yung kamatayan kung sa Pilipinas ka is baha. Lunod sa baha. Yan na to. Hindi, Joke hindi. na. Ganyan sila, no? Ganyan katindi ang problema rito sa atin. Yan. So, ganyan katindi po yung problema sa ating bansa, mga kabayan po natin. Dahil binubulsa nga ng mga politiko ito ngayon. Nung nakaraang administrasyon, no? Kay Tatay Digong, hindi naman tayo napapabilang sa mga ganyang klaseng listahan, no? Hindi tayo napapabilang sa yung kinakatakutan, hindi tayo napapabilang sa mga ganitong klaseng survey na yung risky po yung maanod ka o malulunod ka sa mga baha. Hindi naman tayo dating umaabot sa ganyan. At pati po yung pagbagsak ng ekonomiya, ito po yung pinakamalala ngayon. Madyo mo isang araw, 1.7 trillion. Tapos after 2 days, binawi nila. Sabihin nila, fake news yan. O ngayon, bagsak na naman po. Sinasabing 41%, kung hindi ako nagkakamali, ng mga direct foreign investors ang bumagsak. So, ibig sabihin, yung mga dayuhan, talagang wala po silang tiwala mag-invest sa ating bansa. At hindi po nila mapapasinungalingan yan. Dahil yan po ay balita po sa international media. Hindi po mga balita, hindi po mapabalita yan kung hindi po yan totoo, mga kababayan natin. Kaya itong ginagawa po nila, yung cover up sa mga nangyaring investigation, no, hindi po nila mapagtakpan kung ano po ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Talamak na korupsyon, talamak na baha, talamak po na pampubudol. Imagine mo, binaha ka na, bibentahan ka pa ng bigas dahil bawal daw po sila mamigay. So anong klaseng presidente ito? Anong klaseng gobyerno ito, mga kabayan po natin, na imbis na ibigay na lang sa tao, ibibenta pa. O kaya nga sinabi ni Ms. Crisette, basahin ko lang, no? BBM is a bad leader, not just because he is inefficient and weak, but because he simply doesn't care. Totoo po yun, mga kabayan po natin. No? Wala talagang pakialam si Bongbong Marcos. Kaya ano pang inaantay nyo, mga kabayan natin? Makiisa na kayo sa mga panawagan po na magkaroon ng malawakang, take note malawakang, mapayapang kilos protesta sa 16, 17, and 18 sa EDSA po at sa Luneta Park. Makiisa po kayo, lahat po, anumang kulay politika mo, basta't huwag ka manggulo, anuman po ang iyong paniniwala, yung pananampalataya sa buhay, mapa-Kristiyano ka man, mapa-Muslim ka man, mapa-Buddhist ka man, o wala kang pinapaniwalaan, pero ramdam mo ang korupsyon, galit ka na sa panluloko, pambubudol,
na nakaupo sa pwesto. At itong ginagawa nilang pagpapaikot-ikot sa mga Pilipino, no, na hanggang ngayon, mahigit 100 days na nang sinabi nitong si Bongbong na may ipapakulong siya, wala pa rin nangyayari. Budol noon, budol ngayon, at budol pa rin sa kinabukasan natin. Kaya dapat wakasan na ito, dapat matapos na ito. Kailangan ng lumabas ang lahat, kailangan ng magsalita ang lahat. Sabi nga ng Iglesia ni Cristo, hindi na dapat mananahimik ang taong bayan. Lumabas ka na kayo, mga kabayan po natin. So hanggang dito na lang muna. At kung kayo po ay hindi pa naka-like, mag-like naman po kayo sa ating video. At kung kayo po ay hindi pa naka-subscribe, subscribe naman po. Maraming salamat at God bless everyone.